O eto, no? Kay General Torre muna tayo mga bossing. O, naku po. Yung mga commander, sabi, lumabas kayo dyan. Huwag kayong hayahay. O kumbaga, huwag lang kayong mga magtago sa inyong mga opisina. O di po ba? Sabi ni General Torre sa mga commander, labas! Huwag kayong hayahay. O, hindi, kinakaugalian na ho sa mga kapulisan, mga bossing, kapag kayong medyo mataas na, rango mo, doon ka na lang sa opisina eh. Di po ba? Pero kay General Torre, aba, kailangan nyo mag-ikot-ikot doon sa inyong mga lugar, doon sa mga nasasakupan ninyo. Yan po ang dating sa akin ng sinasabi ni General Torre. Gawa! Kilos! O, di ba sabi ni Michael Solis, picture ng edits, like agad. Mamaya na yan! No? Mamaya na yan, sir. O, inatasan ni Philippine National Police Chief PNP. Mamaya tingin ko dadating si Nino Barsaga, mga bossing. Pag nakakita po ng ganyang topic si Kap Nino, naku, tuwan-tuwa ho yun. Inatasan ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang mga hepe ng pulisya sa bansa na lumabas at mag-ikot sa kanilang jurisdiction. O, sa halip na magpalamig sa air condition nilang opisina. Di ba ho, mga kababayan, ganyan na yung nangyayari. O, yung mga hepe, yung mga matataas, sa opisina na lang yan, kaya medyo maputi na ho. O, di po ba, hindi na nila nalalaman yung tunay na nangyayari doon sa kapaligiran nila o doon sa mismong kung saan ang toka nila o yung jurisdiction nga ho, mga kababayan. Para kay General Torre, kailangan lahat tayo magtatrabaho. Walang paporma, walang papogi. O, kahit sabihin pa natin na hepe ka na, kahit sabihin natin na ikaw ay, ano daw yan, mataas ang katungkulan, lumabas ka, alamin mo yung katotohanan. No? Kadalasan po, yung mga hepe, hindi na po nila alam kung ano ba problema talaga ng lugar na yon. Nung kanilang jurisdiction ho, mga bossing. Kasi wala di ba? Nandoon lang sa loob ho ng kanilang opisina nga. Para makita mo talaga yung totoong problema, para talagang magawan ng kaukulang lunas doon sa lugar na yon, ikutin mo mismong mga sabi sa inyo sabi sa inyo good morning, Daddy Mark. Waiting ako sa send mong picture ng junior mo. Sabi sa inyo, lilitaw si Kap ninyo sinabi ni Torre, nagalit siya sa mga opisyal na nagtatago sa malalamig nilang opisina at papetiks-petiks lang na umaasa sa trabaho na kanyang mga tauhan. Siguro, okay na, yung mga tauhan ko, sila naman yung ano dyan. Kumbaga, dahilan niya mga yan, pinagdaanan ko na yung mga yan, no? Pinagdaanan ko yan, yung nasa initan, tapos yung mga bossing ko o yung mga hepe ko, nandoon lang sa loob. Ngayon, ako na ang hepe. Dito lang ako sa oblo. Kayo naman ang magtrabaho dyan sa initan. Ayaw daw ni Kap Ninyo. Ayaw daw ni General Torre yun, mga kababayan. Tapos sasabihin na naman po ng mga DDS, naku, eto na naman, nagpapasikat na naman si General Torre. Mga bossing, nandiyan si Kap Ninyo, huwag niyong kalimutan na suportahan yung kanyang channel, ha? Malupit mag-vlog to. Di ba? Si Kap Ninyo na talagang kapag ang topic ko tungkol sa ethics, mga kababayan, nakita nyo, di ba, lagi kapag si Kap Ninyo nandyan, mga bandang huli na, bandang kalagitnaan na nagsasalita yan o nagko-comment. Pero dito, ang aga pa lang, 8 minutes pa lang, nag-comment na. Tuloy! Sa isinagawa nitong command conference, idiniin ni Torre na mahalagang maramdaman ng mga komunidad ang presensya ng mga commanding officers, no, para makabuo sila ng maayos at magandang relasyon. Hindi yung tutulog-tulog lang doon. Pag nakita ka, naku, yung hepe, seryoso sa atin. No? Unang-una, gusto talaga nung hepe na itong lugar natin ay manatiling matahimik at mapayapa. Mararamdaman ng mga nakatira doon o nang nakapaligid doon. Ikalawa ho, mga kababayan, yung mga aadik-adik naman yung mga nagtatangka na gumawa
no? Yung mga nagtatangka na gumawa ng kalokohan, 'pag nakita nila palibot-libot yung mga hepe, yung mga, commander, naku seryoso 'to, nasugpuin yung mga kabalbalan na nangyayari dito sa lugar natin. Oh, 'di ho ba mga bossing? At ang pinakapunto ho dito mga kababayan, malalaman mo kung ano talaga ang problema nung lugar na nasasakupan mo. Yun naman po ang dapat di ba? Hands-on ka, maging hands-on ka doon sa lugar na nasasakupan mo. Oh. Samantala, inatasan din ni Torre ang PNP Regional Communication and Electronics na tiyakin na maayos ang kondisyon ng kanilang mga radyo at kagamitan para sa mas mabilis na pagtugon sa krimen. Yan nga ho, yung 3 minuto ho, mga kababayan. No? Tingnan nyo ho ang ginagawa ng ating mga kapulisan. Tingnan nyo po ang ginagawa nila General Torre. Pilit po na inaayos, pilit po na gustong iparamdam sa atin na ang Pilipinas ay ligtas kapag sila ang namumuno dyan. Pero ano gagawin ng mga DDS? Sisiraan no. Sasabihin, ay ganito, nagpapasikat lang yan eh. Eh sikat naman ho talaga, di ba kap ninyo sabi mo? Oh. Ay naku, nagpapalapad lang ng papel yan eh. Palapad ng papel, ginawa lang yung katungkulan niya dahil yun ang sinasabi ng batas na arestuhin si Duterte, arestuhin si Kibuloy. Oh. Sumunod doon sa sinasabi ng batas tapos sasabihin nila pasikat lang yan eh. Nagalit pa nga si Baste, sasampalin daw. Hanggang ngayon ho, mga kababayan, hindi tayo nakakakita ng isang Baste Duterte na sasampalin si General Torre. Di po ba? Oh, puro salita lang po, mga kababayan. Anyway, iwan na natin yan. Alam ko, atat na atat kayo doon sa chismisan natin, no? Pero meron pa ho eh. O, eto muna, no? Ngayon ho, mga kababayan, ewan ko kung sino tong hinayupak na to. May sinasabi ito, mga bossing. Alam ko, isang beses inaresto ito di ba? Higupin nyo din yung mga kape nyo dyan. Sabayan nyo ako habang nagtsatsaa ako. Oh, sabi nito, mga kababayan, political commentator daw po, sabi ng SMNI, sila nag-uutuan. Ito, political analyst, ito magaling ito. No? Political atchuchuchu to sa ibang bansa, etcheche, yung mga ganyan. Pag gusto mong magkaroon ng magandang label sa pangalan mo, naku, sumapi ka sa SMNI.